In the southern part of Cebu City, there are many places, each with its own story to tell. Streets filled with life, communities shaped by time, and histories waiting to be heard. But among them, one place called out to us: Basak San Nicolas. Not just a place, but a story we chose to discover. We proudly welcome you to our humble barangay, which is the Barangay Basak San Nicolas, Cebu City. We are a group of students exploring culture, identity, and community through film. With many locations to choose from in South Cebu City, we ask ourselves one question: which story do we want to tell? And that question led us here to Basak San Nicolas. According to the people we interviewed, Basak derived from the word Basakan, meaning rice fields. Mi, Pila na pod ka katuig nagpuyo diri? 20 ka pin na mga basta kay nabalay mi diri 99. Nabalay gyud mi diri 2002. Unsa ang imong nahinumduman diri pag sa una pag ari ninyo? Mga kanipaan pa ni gamay ra kay balay mga tururong ting balay. Basakan jud siya mo, basakan kanang umayan siya mo na lumad basakan ng gina ilang gikuan. Kay sa una mahapon daghang kay moagi diri nga mapay pagbalay nung kanang magpasag ka ng sudsud. Managat ya tayod. Oh, Tayod nga to ato maagi kabuntag niya. Maudto sus Ginoo kanang kinhason kasag 20-20 ra po to si kids. Na gina sa una kay manginhas ang ila pangita sa una panginhas man. Ako na ibo kay mo na tawag sa bisa kasi nagpus kay basa kay big news. oo. No, Yeah. basakan Basakan. From the root word basakanon, basakan, rice field. Kaya mo nang basakan, basak nga. Kante ka nang asa naman dapit ang fish pond pag sa una. Ikaw, pispan na yun na siya daan. Yan ay dagang kahoy diha, Jumelina. O kaya limango, nagpo kayong, napay pasaya, magsulok to. Before the rise of urban life, this place was once filled with wetlands. A place where life was simple. Fishing, crafting nipa roofs were not just livelihoods. They were a way of life. Even today, traces of its past remain. Wide fish ponds reflecting the sky, and kangkong farms that continue to nourish the community. Nature still breathes within Basak, a quiet remember of where it all began. As time passed, Basak transformed from a rural simplicity to a growing urban community. But identity was never lost. It lives in the language, in the stories, and in the people who continue to call this place a home. Kanang yun sa dugay nimo katuig sir na naka-observe ka sa lumad sa kanon kanang yun sa man napagpalig-on sa kan lumad sa kanon ang kultura sa ug ang identity sa ato ang barangay. Actually sa una, ang first gid sa lumad, dili pa gid ka na karon tatak nga lumad. Kay barangay base pa man to sa una. O Basak San Nicolas pa to. Oo, ang ginanya. Sa una appeal first ako na naman first 2 years appeal is nagsinulog base to Maria Clara. Ang first year nga Maria Clara nila namo na konyo dayon to siya na champion to na best costume sa Tuig nga dili madako. oo wala ito nga din nila murag sa ako nang luman kausara gyud ni murag kato 1998 nga among concept is Egyptian.
Auto. Egyptian mo maski asa Wala man nadala. wala gid mi nadala ato kay siguro kanang sa culture ba tawag ka Egyptian man gud kan Ginoo wala kay to namo ma-deliver siguro maayo sa amo ang room. So mo to sir, unsa man ang gibuhat nga improvements sa ato pag-uman ato? Ang purpose man gud nga nailuman kay gusto man gud ni capture sa una ang tirada gid ni capture sa una para makuan sa bisyo o mga batanon gid tirada lang ang sa grupo kanang mga out of school youth o mao gito ilang kanang target ato para dili lang gid makuan ang mga batanon. Language spoken here is Sinugboanong Binisaya, a language rich in expression and culture. While no formal literature has been recorded, the true stories of Basak live through its people and through documents preserved by the barangay. Music in Basak reflects the rhythm of everyday life. Among the people, especially the youth, one genre stands out: Bisaya rap. Ish cookie. Okay. Ay klase-klase nga kinabuhi na malipayon sa pagpuyo. With its raw lyrics and relatable stories, it captures the realities of the community. Yup, di mahimutang luyo sa sibudok. Dito na siya mag-atang. Murag Batman. Songs like Snatcher Up by Cookies and Kinabuhi by Range Fit Bob expresses the realities, struggles, and voices of the community. Kita maning kamot. Agwanta lang mo abot ra ang panahon. Among its greatest prides is the Lumad Basakanong tribe. They are known for their powerful performances in Sinulu. Their unique concepts capture attention and tell powerful stories through movement. Interview, we would like to thank Sir Marvin for giving us time para ma-interview gid nato siya. Maod gyud ba yan ni ang pride sa Basak San Nicolas? Okay ra ba sir nga kanang ma-feature ka na mo sa Ako nga is John. Sir Marvin, kanang pila na din nakatuig ang concert? Base sa akong nahibaw, natukod siya 1989 para mo-appeal sa Sinulog 1990. Katong nga time nga first yun ang appeal sa Sinulog grade 6. So, maraming anak. Kanang kinsa di ay founder ana sir? Kato si Anhing Cap George Rama, panatag yun niya sa senior ba panata. And then, bato nakaplano si Cap George Rama nga pagtukod sa iya, part siyang panata. Para natukod yun ang lumad si Nga ikaw sir. na-appeal kong lumad 1995 after 5 years. Oh, unsa may inspirasyon nimo ana sir nga ni-appeal ka sa lumad sa kanto? Danan jud kong sayaw. Elementary pa lang na ako. Dancer ako sa among eskwelahan. O niya, apil-apil akong cultural, mga cheer-dance sa una. O pasalamat na po na ako ni God sa tanang grasya nga akong nadawat. Pinagis magsayaw. Salamat. Yeah sir, kanang unsa man ang mga tradisyon or kanang culture sa kanang Basak San Nicolas nga gi-represent pinaagi sa lumad sa kanto? Sa panginabuhi, naman tayo, ang mga concept sa una sa lumad is kanang mga panginabuhi o samaan ng fishing. Naman tayo fishing diri. Okay. Yung kanasa sa costume namo, most kan sa mga woodcraft niya. Daghang sa woodcraft diri.
shellcraft. Nasa daghang shellcraft diri sa una, katong time. Mo sa nang yapit sa mong punson na. Part sad ba nga, di gin mawa sa niya. Kanang tanan, basak may murag inanak ba? Ako nga is, Jan. Jan. Ano sa iyong role? Kana tigsayaw ra ka or kana? Ang role ko sa lumad nun is, nag-assist ko sa mga props. Apil ko sa production. Apil siya sa So, kanang mga beads nga ilang mga necklace, gikan sa head to toe, kami nag-cut. So, each year, lahi gid ang costume. Kanang, sir, unsa man imong nahibaw-an about lumad ba sa kanon? Ni-sold ko sa lumad sa is year 2019 and ang nakuha ako sa lumad sa is balag tingnan siya sa mga tao nga balik-balik lagi po yung impact sa kay kanin gid ang kanin mo nga grupo mo gid ni siya ang ni-stick sa sinulog nga guidelines ng rules kay naagi po yung cultural naagi po na Ayo. ninyo ba tama sa mga tao balag may mga sila luma na naagya po na ang impact kay wala man niya apil ang lumad para sa kwarta niya apil man ang lumad para sa ninyo. Pastorya kung kakaroon, unsa man ka ka-proud nga member ka sa lumad ba sa kanon? Makain mo kung proud ko kay dapat kay akong kagian sa lumad ba mga experiences nga di yun yung makalimutan. Nagdako ko dinhi sa Basak San Nicolas lumayo ko nga taga Basak yun panang makain mo proud ako sa grupo. And while Basak has yet to establish its own festival, the vision is already taking shape. Faith plays a central role in the community. Every first Sunday of October, residents celebrate the fiesta of St. Arnold Jansen Archdiocesan Shrine, a moment of unity, devotion, and tradition. Unsay pinakadako nga pista diri sa Basak City? Jansin. Jansin Simbahan, October. Pag abot na mo dere, bless pa na siya, bless San Arnold Jansen. Pagkasunod tuig October, kapin na siya, maro October 21 yung pista. Pagka Santos na niya, maro first week yun na siya sa kuan na mga 4 nga na ba 5 basta ang first Sunday sa October mo na yung pista. Sa una katapusan man na. Unya ti, unsay mong mastorya ti sa kanang kalayan sa pista pag sa una diri o pista karon diri? Ningo na rin pista sa una, ligring na. Kanang sayaw-sayaw. Pero meron din mo diya kasi setyo kanipaan, magpayag dito, setyo. Wow, nasa lang mga payag diya sa una. Dakan kinapagpayag niya. Pista mga on diya dito, ligring ba yan? Karon kay wala na Wala siya na. gibuhat. Wala na. The flavors of Basak come from both land and sea. Ti sa kanang mga pagkaon ti. Sinasun, Okay, kuan man gagas man na bugat. tangkong ni rin. So, ano. Hello everyone, so now I will present to you the delicacies in Basak San Nicolas. Adobong pusit, shrimps, seashells, and kusok. These are considered as the delicacies in Basak San Nicolas kay diri nga part sa Basak San Nicolas which is sa Back Jansen kay fish pan man ni sa una according sa history nga naibawan sa akong auntie. Seafood jud ang ilahang kanang permi kanon ba. So loto siya ni ate. Ay. Kuha ang Okay. Cheers. Thank you so much, Auntie. We'll try this one. Okay, cheers. Dama niyo siya ang mga famous delicacy there or known food there sa Basak San Nicolas. Hi! We're here at the Threebis Pungko Pongko and Anli Tuslubua in Basak San Nicolas, Cebu City. Let's go! And dishes like the sulubua shared among friends and family, not just as food, but as experience. In the past, healing came not from medicine, but from belief.
After circumcision, some believed that bathing in the sea would help wounds heal faster. Nya te, nasay ka ng unsa may mga tuod diri sa una te. Daghan kayo labi na mahal nga adlaw. Ngay magpatuli ana di may nga mga ligog dagat. Oh, kay di ba Tino, ikaw ko magtuli. Focus man na. Oh, ditso man na sa unsa kay tong tuli pag sa una te katong Pakang. oh pakang. Di ba ikaw magpakang. Kuanda yun, di laos. Mga kuha pila ka adlaw iligog dagat kay para kuno maayo dayon. Unya te, kanang about sa kanang mga kanang healing diba? Kanang kapaayo sa mga sa tao. Sa una tapos nang garit namatay naman taga diya. Hilot, loko, pura usog nga na. Pero sa garit naman to siya mga dahon-dahon ni pait kaayo. Sa bayabas. Usapon no. Ay usapon nya Ito to. ang mag-usap ikaw. Oh. Nya imong Ito to. May ram na buyagan mo. Basak is shaped by its people. Families like the Ramas, and even a foreigner who selflessly serve as a traffic enforcer, helping the community without asking for anything in return. A quiet hero whose recent passing reminds us that even small acts of kindness leave lasting impact. Sponsor, unsa man ang imong last message? Ang message mo para sa lumad ba sa kanon o para sa katawan sa Basak sa Nicolas? Padayon lang kay daghan kay natabangan ang lumad. Sa tinuod lang daghan kay natabangan. Actually, number 1 ako. Nagsugod ko lumad. After pila kuan, matudlo na sad ko. Base sa akong experience, base sa kuan. So, magtudlo-tudlo na sad ko nya di lang kay akura. Daghan na kay mi nga manudlo ay og sayaw which is makatabang yun sa everyday ni mga panginahanglan. Okay na. Kuan, at least ginagmay pero naa kanunay. Mo na siya usa sa kuan na kuan niya. Naduol sad mi ni God. Amen tadi ang Di ba pig senyor? Diba? Kapag yun. Oh, thank you kayo te kay dawat yung ka sa akong interview pero hatag jud og oras na mo. Proud yun kay ninyo sir. Thank you kay sir kay kanang gi-represent gid ninyo ang among barangay. So thank you kayo sir Marvin sa Welcome, ano sa pag-entertain na mo karon. Dili jud bisag busy kayo bisag hapdi ra mo sir no maabot jud na. Thank you kayo sir. Sige. May problema. Thank you kayo. Thank you sir. As a group, documenting the story was a journey in itself. From planning to interviewing to capturing every detail. We worked together to bring this narrative to life. Through this project, we realized that every place, no matter how familiar, holds stories worth telling. Among the many places in South Cebu City, we choose Basak. And in choosing it, we found more than a story. We found a community worth remembering.